po sa inyo lahat! Amen! Hallelujah! Dapat po tayo ay magsaya ngayong araw na ito. Alam niyo bakit? Dahil buhay na buhay pa rin tayo hanggang ngayon. Amen! At patuloy na nagbibigay ng biyaya ang ating Panginoon. Di po ba? Katulad ng aking title, Rejoice in the Lord Always. Inianyaan ko po kayo magsitayo ulit. Talagang ganun, tayo at baba ang po sa Panginoon. Nabuksan po ang ating Bible sa Philippians chapter 4, verse 4. Sinasabi dito, Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Mga kapatid, ito po ang salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. At muli ay pinagkatipon-tipon mo kami upang muli ay pakinggan namin ang iyong mga salita. Ang mga salita na nagbibigay buhay sa amin. Ang mga salita mo na siyang naging ilaw ng aming paa at siyang nagiging gabal daan patungo sa iyong kaharian. Panginoon, dalangin namin na naway puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang ang puso namin ay maging isang matabang lupa na bibinhian mo ng iyong binhi, natataniman mo ng iyong mga salita upang ito ay tumubo, yumabong at mamunga. Maraming salamat, Panginoon, at ihanda mo rin ang aming sarili upang ang lahat ng aming mapapakinggan ngayon ay maisabuhay namin dahil ito ang iyong kagustuhan. Maraming salamat, Panginoon, at muli po, ang lahat ng ito ay inihiling namin sa pangalan ni Jesus. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ay po magsipo na. Maging komportable sa ating pag-upo. Maging bukas ang tenga sa ating pakikinig sa ating Panginoon. Amen? Ngayon po ay wala akong naihandang wento na may wenta. Kaya diretso na po tayo sa ating topic. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Ang ating pong aim, to be able to shift our focus away from our problems and rather to remain focused on Jesus so that we can rejoice in the Lord always. Posible po bang gawin natin yon? Amen. Posible po ba? Amen. Amen. Paano nagiging posible yun? Dahil sa ating Panginoon. Dahil sinabi ni Apostle Paul, hindi lang rejoice always, kundi rejoice in the Lord always. Nearly every Christian knows the verse that says, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Tayo po bang mga Kristiyano, alam natin yung scripture na yan? Parati po bang naririnig yan? Yes, amen. Parati po ba naririnig yan? Kasi rejoice in the Lord ang ating topic. Kaya dapat masaya tayo. Masaya. Amen. Amen. Okay. The exhortation is to rejoice. The location is in the Lord. And the duration is always. Always. Palagi. Kahit anong panahon, may bagyo man, o may sakuna, dapat rejoice tayo. Amen. Reality demonstrate the Philippians 4:4 is sometimes difficult to apply. Sometimes difficult to apply. Parang narinig ko kayo ng amen. Amen. Parang ang hirap sa buhay, ano? Lalo na kung may mga sakuna, may mga problema. Pero yan po ang ating titignan. How can a Christian truly rejoice in the Lord always? You may recall that joy is the keynote of this
epistle. No less than 16 times in this epistle, binanggit ang salitang rejoice. Paul uses the word or a derivation of it. Alam niyo po ba kung ilang beses sinabi rito sa passage na ito, sa scripture na ito? 16 times sinabi yung joy, yung rejoice. Makikita niyo yan sa Philippians 1:4, sa verse 18, twice niya sinabi yan. Sa verse 25, sa chapter 2, verses 2 and 17, sa 17, twice din yan. Sa 18, twice din, 28, 29, 3:1 and 4:1, at sa 4, twice din. And sa verse 10, lahat-lahat yan, 16 times. Hindi po ako maraming kami, binilang ko yan sa isa. And this study, I will share a few observations about how we are to rejoice in the Lord always. Nakatuloy ng lalamunan. Pero kahit matuloy ng lalamunan ko, magre-rejoice pa rin ako sa Panginoon. Amen. Amen. This joy is to be experienced always. Amen. Always. Always. Paano paraan? Not just an occasional experience, but in the darkness as well as in light, in trials as well as in triumphs. Hindi lang dun sa panahon na may problema tayo, o sa panahon na masaya, na may tagumpay, tayo nag-rejoice, kundi sa panahon din ng may trials, sa panahon na may problema. Sinabi sa James, sa tama Brad, sinabi sa James, chapter 1, verses 2 to 3, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that testing of your faith produces patience. Kapag may trial tayo sa buhay, ano po ba ang unang natin nararamdaman? Di po ba kaba, worries, anxieties, lungkot? Pero sa kabila nun, dapat hindi tayo ma-preoccupy ng ating problema. Dapat ma-preoccupy tayo sa Panginoong Yesus upang takpan niya yung mga problema natin. Isuko natin sa Panginoon yan. Ang kailangan lang naman natin submission ng ating sarili, ng ating problema para si Lord ang bahala doon sa mga problema na yan. Sabi mo sa problema, mayroon akong Diyos na mas malaki kaysa sa'yo. Amen. Diba? Sinabi sa Romans 5, verses 3-4, and not only that, we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. Doon sa mga paghihirap natin, kapag sinugo natin sa Panginoon yan, di ba, ang problema, binibigyan ng solusyon. Ito ba? Manalangin tayo sa ating Panginoon na bigyan tayo ng kalakasan. Pag nagkaroon ng tribulation, magpuproduce siya ng perseverance. Magsisikap tayo upang wala ang problema. Amen? Amen. At pagka nagkaroon tayo ng pagsisikap, magkakaroon tayo ng karakter, ng katauhan, makikilala tayo ng ating mga kapatid. O buti pa siya ganun, kahit naghihirap pero masaya pa rin siya, nagsisika pa rin siya. Magkakaroon tayo ng katauhan. Pag nagkaroon tayo ng katauhan, papasok yung pag-asa. Ang hope na kahit anong mangyari, kahit anong unos dumating sa buhay mo, sa kabila nun is napakagandang liwanag, napakagandang araw. Amen? Nakukuha niyo po ba yung aking gusto kong paiwatig? Gusto kong paiwatig? Amen. Ito pa isa, not just for exceptional people, not just for apostles, but all Christians. Sa ating lahat. Sa akin, sa iyo, sa ating lahat. Sinabi sa 1 Peter
chapter 4, verses 12 to 13. Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you, but rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Pwede po bang uminom muna ako? Tagal muna ako tayo. Sarap. Ayun, sinabi doon sa 1 Peter na ang lahat ng paghihirap natin, ang lahat ng sakit na nararamdaman natin, ito man ay maliit o napakalaki, ito ay pakikiramay sa ating Panginoon sa kanyang mga paghihirap upang mabigyan natin ng kapurihan ang kanyang pangalan. Kung makikita ng mga unbelievers na nagsasaya pa rin tayo sa kabila ng ating mga paghihirap, madarama nila yung kagalakan sa ating puso. Amen? At doon, pag nakita nila, mabibigyan natin ng glory ang Lord. Hallelujah. Pangatlo, consider the example of Paul who found joy always. Alam niyo po ba, si Apostle Paul, nung ginagawa niya yung epistle na ito, sinusulat niya ito, alam niyo po bang siya nakakulong? Bago siya makulong, pinahirapan siya. Kasama niya si Silas. Binigyan sila ng kaparusahan na pinataw, pinahirapan, pero nakuha pa rin niyang rejoice sa ating Panginoon. So, kung ang Apostle Paul ay nagkaroon ng pag-alaan sa kanyang puso sa kabila ng kanyang mga paghihirap, paano pa tayo? Diba? How much more sa atin? Wala tayo sa kulungan. Wala nagpapahirap sa atin. Nasa London pa nga tayo. Ang ganda-ganda ng weather. Lalo ngayon, di ba? Kaya dapat mag-rejoice tayo sa ating mga panalangin, sa proclamation of the gospel under adverse circumstances. Sa pag-exhort mo sa ating kapwa, makakapagbigay ka ng kagalakan sa mga sandali ng kanyang mga dalamhati. Sa pagbibigay ng mga salita ng Panginoon. In the unity of the saints, yung sa atin, yung dapat maging isa tayo. Walang kaliwa, walang kanan, diretso lahat. Magkakasabay. Di po ba pagka nakikita nyo may nagmamarcha, yung mga sundalo o yung mga katete, ang ganda-ganda tignan pagkasabay-sabay. Pero pag kami nagkamali, kita nyo, ang sakit tignan. Parang sakit sa mata. Siguro naman nakita nyo yung pagsasayaw kanina, sabay-sabay. Sabay-sabay nagkakamali. Ano yung sabay-sabay? Sasabi ko. At pang-apat, in the prospect of being martyr for Christ. Yan, naging martyr si Paul sa ating Panginoon. Dapat maging martyr din tayo sa Kanya. And in the love of the brethren, pagmamahal sa ating kapwa, sa ating mga kapatid. And truly Paul rejoiced always, but what was his secret? Ano ba ang sikreto niya? What was the source of this abiding joy? Sa tingin nyo, ano sikreto ni Paul? Amen. Ang ating Panginoon. This abiding joy is found in the Lord. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. There are many temporary joy. Alam niyo po ba yung ngayon? Yung mga pansamantalang kaligayahan. Una, in drugs, including alcohol and tobacco. Yung alcohol, hindi ko naman sinasabing bawal mag-inom.
Pero ito ay pansamantalang kaligayahan lang. At ang paninigarilyo, pansamantala rin yan. Although, sinasabi ng iba, ako din, naranasan ko yun dahil nung araw, kung manigarilyo ko, talaga namang 5 kaha isang araw. Malturo pa yun. Pero sa awa at tulong ng ating Panginoon, naalis ko yun. Pangalawa, in sexual pleasures. Kasi tabi na po ito sa mga bata. At lalo na sa mga batang isip. Whether lawful or unlawful. Yan, mga pansamantalang kaligayahan lang yan. In material acquisitions, yung ating mga gadgets, iPhone, Samsung, iPad, mga pansamantala lang yan. But these are the best like riches which makes themselves wings. They fly away like an eagle toward heaven. Sinabi yan sa Proverbs 23 verse 5. And afterwards are the passing pleasure of sins in Hebrews 11:25. Yung mga sinabi ko kanina, panandali ang kaligayahan lang. So, yun naman kasama na natin yun sa buhay natin. Pero, hindi natin mapagbibigyan ng hindi natin mapangahawakan. Amen. Hindi natin mapangahawakan sa ating pagdadalang hati. Kahit na, may problema ka, kasi isipin mo, magdadrugs ako, magiinom ako, para mawala yan. Pero pagkalipas ng drugs, pagkalipas nung alak, di ba wala na? So, temporary. Pero kung ang joy na yan ay abides but the joy that abides is only in the Lord. Amen. Hallelujah. Napakalinaw dyan. Sinabi ng ating Panginoon, ang kagalakan ay nagagaling sa Kanya. Hindi sa mga material na bagay, hindi sa mga pansamantalang kaligayahan. That which comes from a personal living and fruitful relationship with the Lord. Dapat magkaroon tayo ng intimate relationship sa ating Panginoon. Dahil siya ang magbibigay kalakasan sa atin kahit ano pa man ang mangyari. For in the Lord, we enjoy peace with God. Sinabi yan sa Romans 5 verses 2. Through whom always we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope in the glory of God. Kasi dapat ang focus natin lagi nasa Panginoon. Ang focus natin tanging sa Kanya lamang. Kung ang focus natin nasa problema, magulo. Hindi tayo, hindi mabibigyan ng solusyon yung problema. Kasi ang problema, hindi dapat bigyan ng another problema. Ang problema, ginagawa ng solusyon para mawala ang problema. At ang solusyon, ang Panginoon. Ako po, isa akong photographer. Sa pagkuha ko ng litrato, bibigyan ko muna kayo ng isang konting aral sa about photography. Kapag nagkuha ka ng litrato at malaki ang opening mo, dapat malaki opening, yung aperture. Pag malaki ang aperture, magiging blurred yung background. Blurred na blurred yan. Yung subject mo, magiging focus. Pero pag binaligtad mo yun, ang magiging blurred doon, yung subject. At ang magiging malinaw na malinaw, yung background. Pagka gano'n, magulo. Kasi ang dami mong nakikita sa background, di ba? Magulo. Magulo. Nakita ng problema. Pero ang subject mo, si Jesus Christ, i-focus mo sa Kanya,
maganda magiging litrato. Isolated yung subject mo, nakapokus, malinaw. Yung background, malabo. Amen. Mawawala ang problema. Amen? Ganon din yun. Yung pag-a-apply natin ng rejoice in the Lord. Kapag nilakihan natin, yung sa aperture, nilakihan mo, pero kapag ang faith natin, nilakihan natin, mabablard ang problema. Manalig tayo ng malaki sa Panginoon. Amen? Siguro naman, natuto kayo sa photography. Para sa susunod, alam niyo na kung sino mag-ahawak ng camera. Pangalawa, there's a joy. Ang joy na ito ay magtutulong sa ating temptation. Health in temptation. Sinabi yan sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. No temptation has overtaken you except such is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond that what you are able. But with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. Ito yung lalamunan ngayon. Anyway, nakakatulong yan sa ating mga trials. Dahil ang Panginoon, hindi niya tayo bibigyan ng trials na hindi natin kakayanin. Na hindi natin kayang dalhin. Lagi siyang nakaalalay sa atin. Inaalo ng Panginoon yan, ang pagpapagsubok. Pero, naandun pa rin siya umaalalay sa atin. Dahil kailangan tayong idaan sa mga pagsubok. Nakikita niyo yung mga heroes ng Bible, yung mga figure ng Bible. Di ba dinaan din sila sa mga pagsubok? At sa mga pagsubok na yan, doon nila napatunayan katapatan sa ating Panginoon. Katulad natin, dadaan tayo sa pagsubok, at kapag naipasa natin ang pagsubok na yan, ano ang magiging natin dyan? Eternal life. Ang walang hanggang buhay sa ating Panginoon. Amen? Sinabi rin sa Philippians 4:13, I can do all things in Christ who strengthens me. Naniniwala po ba kayo ron? Amen. I can do all things in Christ who strengthens me. Sinabi rin niya ni Paul nung nakakulong siya. Biruin nyo, naranasan niyo po bang makulong? Siguro, di ba? Ako naranasan ko na. Naranasan ko yan, panahon na nasa Qatar ako. 4 araw, 4 na araw akong nakulong doon. Pero sa pagkakakulong ko na yun, natuto akong magdasal ng todo-todo. Natuto akong tumawag sa Kanya. Okay lang bro. Natuto akong tumawag sa Kanya. Siguro kung hindi ako tumawag sa Panginoon ng panahon na yun, baka hindi naman. Baka hanggang ngayon nandun pa rin ako. Alam niyo kung bakit? Kukwento ko lang ng konti, ng sandali yung takbo na yun. Nung panahon na nakulong ako, unang araw ko doon, nilapitan ako ng Arabo. Kasi nung malagay ako sa loob, hindi ako makapaniwala na nakulong ako. Alam niyo ba yung anggoy? Alam niyo ba yung pagkakasalang inano sa akin? Magpapakamatay daw ako. Kasi sa Muslim, ang pagpapakamatay, kasalanan yan. Murder. Yun ang sa amin yan. Ano nangyari yun? Hindi naman ako magpapakamatay. Na-overdose ako ng gamot ko, so hindi matay ako. Dinala ako sa ospital ng mga kasama ko. Tapos, narinig ako na lang yung mga doktor. Probable suicide. Sabi ko, napapatingan na ako, bakit suicide? Tapos nung pagkalabas ko sa ospital,
sabi nung nurse sa akin, bro, dumaan ka sa pulis. Kasi pag hindi ka dumaan sa pulis, baka maging problema mo. Kasi yung ano mo, probable suicide. Para malinis yung pangalan mo. Sige, dumaan ka sa pulis, dumaan ka sa pulis. O sige, ikaw ba yun? Nagtitarinig. O sige, sama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Kasama ka lang. Dinala ako sa presinto, sabay bulong. Nagulat ako. Sabi ko, ano ba problema ko? Ano? Hindi. Malaking kaso yung ginawa mo. Sa manatili ka dyan. So, ang ginawa ko nun, Lord, ba't ba nangyari sa akin ito? Masama ba yung pagpakamuti? Tsaka hindi naman ako nagpakamuti. Nagtataka ako talaga sa nangyari sa akin ngayon. So, sa madaling salita, natuto ako magdasal doon, ibalik tayo sa nilipitan naman ng Arabo, sinisipa niya ako. Sabi siguro sa akin, pero ba't mo ako sinisipa? Hindi ito pwesto ng mga Asyanong katulad mo. Ang mga Asyano doon sa madilim, doon sa lugar na madumi. Dito ang mga Arabo. Ba't ako alis? Hindi ako alis, dito ako. Pilit niya ako sinisipa, pinapalis niya ako. Pero nagpatatag ako. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo ako, laki nito. Nung sabi ko, kapag ito lumapit pa, subukan mo kung sipain, hindi ako sisipain na kita. Pero alam niyo nangyari, nung eto na, sisipain ulit niya ako, dumating yung opisyal. Sabi niya, oh, wala ba? Sabi niya nun, may bisita ka. Yung mga friend ko, dinala kagad ako ng kumot, dinala ako ng unan, ng damit. Sabi ko, magtatagal ako dito ah. Bakit ganun dinala niyo sa akin? Hindi, sabi niya, okay lang yan. Brad, basta mag-ano ka lang. So, to make the story short, yung pagkakakulong ko na yun, napahaba niya ata. To make the long story short, sa pagdadasal ko na yun, naging malapit ako sa Panginoon. At binigyan niya ako ng mga taong puprotekta sa akin sa loob na yun, sa loob ng kulungan na yun. Hanggang sa nakalaya ako. Sa paglaya ko yun, marami akong nakilalang mga kaibigan. Mga Arabo. Ano nga, ba't wala? Nawala yung monitor. Sa haba ng kwento na. Anyway, nasa na ba ako? Ayan. Naka-list. Ayan. Balik tayo sa ating topic, assurance of God's companionship in times of trial. Sinabi sa Hebrews 13:5-6, let your conduct be without covetousness, be content with such things as you have. For He Himself has said, I will never leave you, nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? And these are the sort of things which provide a true and lasting joy. But why do many of those who have a personal relationship with the Lord often find themselves lacking joy in all circumstances? Bakit may mga Kristiyano na kahit ang ganda-ganda na relasyon sa Panginoon, nakukuha pa rin niyang maglungkot yung mag-doubt? Bakit? Nagtatanong po ako. Lack of faith? Lack of faith? Sinabi, lack of faith? Ano? Yung bakit kahit maganda ang relasyon sa Panginoon, kapag nagkaroon ng problema, nagkakaroon siya ng doubt. Yung naano siya, yung napaghihinaan. Bakit? Ano po? Ha? Devil. Okay?
Mahina yung Mahina ang faith. Dito lang sa banda nito. Para mahina yung faith. Mahina rin ang faith. Maybe, perhaps, because there are often hindrances to abiding joy. Yung mga hadlang. Yung mga sinabi nyo, ano rin yan, pasok yan. Una, memories of past failures, awareness of present faults. Such often leaves people in state of discouragement or depression. Yung mga past failures natin, yung mga nakaraan, nagiging hadlang yan sa pagsamba natin sa Panginoon. And Paul, however, provides the solution. Okay, mag-alala, merong solusyon si Paul na nilahad sa atin. Dapat lang natin sundin. Sa Philippians chapter 3, 12 to 14, not that I have already attained or am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ito yung naging topic ni Pastor Romel. Natatandaan nyo? Na kalimutan yung mga nakaraan. Iwanan natin yan. Isubmit natin sa ating Panginoon. Ibigay natin sa Kanya. At ang ating pagtuunan, mag-focus tayo sa Panginoon. At ang kinabukasan para sa katagumpayan ng ating pananampalataya. Amen? Amen? Amen. Kala ko nakuha na rin kayong katulad ko. And realize your imperfection, yet press on the better things. Pangalawa, forget your past failures. Reach forward to future successes. Meron pang isa, yung mga natural temperament or disposition. Many people are naturally melancholic. Alam niyo yung melancholic? Hindi ko rin po alam. Ang melancholic is yan yung mga agam-agam, yung mga tao na malulungkutin kahit walang problema. Yung nakakadamag sila ng lungkot. And through genetic predisposition towards such as an attitude, or through environmental influences as we were growing up. Pero, meron yan in Christ, we can be transformed. Maalis natin yan. Sa Romans chapter 12, verse 1 to 2, beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God, and produce the fruit of the Spirit, which include joy. The fruit of the Spirit, yun yung joy. Isa yan sa fruit of the Spirit. Makikita natin yan sa Galatians 5:22. The present circumstances, it is easy to be joyful when everything is going well, but when things went wrong, well, ang mangyayari doon, lungkot na rin tayo. However, we see from the scriptures that even those times can be a time for rejoicing if we have the right perspective. Sinabi yan sa James 1, chapter 2 to 4, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Sinabi rin yan sa Habakkuk
chapter 3, verses 17 to 18. Gusto ko lang pong basahin. Isa lang pong mabilis. Parang wala ako sa amin. Ayun. Sinabi dito sa 17, through the fig tree does not blossom, and no fruit in all the vines, through the produce of the olive oils, dito wala ako sa lamin, and through the flock is cut from the fold, and there is no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord, I will exalt in the God of my salvation. Kahit na mayroong paghihirap, kahit na mayroong bagyo, kahit na mayroong unos, and yet I will rejoice in the God of my salvation. Amen. Challenge. Meron ba? O sympathy with the others. Ako challenge na. Certainly, a compassionate heart cannot be untouched by the hardship of others. Sinabi sa Romans chapter 12, verse 15, rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. And yet, properly spoken words and comfort and counsel can provide a joyful reprieve from the hardship others bear. Naalala ko tuloy yung pwede pong pastor, konti na lang. Konti lumagpas na ng konti, pastor. Okay lang. Naalala ko yung isang kliyente sa Airbnb. Yung last week lang, pinuntahan ko siya. Nung linggo lang, pa-text ko siya. Sabi ko sa kanya, kung may natanggap akong trabaho, kailangan mo nagpo yung bahay mo, ganyan. Kailangan natin gumawa ng schedule. Tapos yung pati niya sa akin, ang saya. Nararamdaman ko yung ligaya na pagsasalita niya. Hanggang sa nagkasundo kami, Martes. So Martes, nagpunta ako doon. Pag doorbell ko, Bobby, tuloy ka, sabi ka ron. Tuloy ka, bukas na yung pinto. Pag bukas mo ng pinto, akit ako sa taas, nakita ko siya. Doon pa lang sa pinto, nakabukas na yung pinto, sumasalubong na sa akin sa ibang klase talaga itong santo masiyahin. Kaya lang, paglapit ko sa kanya, alam niyo po yung tsura niya. Ano siya, disabled pala. Nagulat ako dun sa yung kamay niya. Alam niyo yung T-Rex? Yung dinosaur? Di ba? Malaki yun, tapos yung kamay niya ganun. Ganun, tatatlo lang yung daliri niya. Dalawa, ganun. Nagulat ako. Pero hindi ako nagpahalata. Dire-diretso ako. So, ito na ba yung bahay mo? Sige, tinulong namin, inayos namin, tinulungan ko siya. Yung bahay niya, medyo magulo pa. So, nakikita ko yung pagdadampot niya, ganun pa siya. So, tinulungan ko. Tapos, nung pagdating namin dun sa kusina, may Bible. Tinanong ko siya. Sabi ko, Beverly kasi pangalan niya. Are you a Christian? Sabi niya ganun. Nag-uumpisa pa lang ako dyan. Sabi niya ganun. Nagbabasa-basa. Ganyan. Kaso, bakit ganun? Bigla siya nagtanong. Sabi ko, patay, ba't ba nakinom pa? Bigla nagtanong. Sabi niya, bakit ganun? Nagbabasa ako, kaya lang, hindi ko maintindihan yung mga binabasa ko. Yung maraming nagsasabi sa akin, tiyaga lang. Nung pagsabi niya ng patience, biglang may pumasok sa isip ko. Narinig ko natandaan ko yung ni Pastor. Sabi ko, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng patience? Yung pag-gano'n sa niya. Di ba yung mag-iintay ka, magtsatsaga ka? Hindi, may mas ano pa dyan, may mas maganda pang definition. Ang ibig sabihin ng patience is the attitude, maintaining good attitude while waiting. Tapos bigla siya, Tapos marami pa mga sinabi sa kanya, doon nagtuloy-tuloy yung mga sinasabi ko sa kanya. Tapos bigla ba naman niya sabihin na, ganyan din yung narinig, nababasa ko, yung kay Miles Monroe. Nagulat ako kay Miles Monroe. So yun ba yung mga librong, yun yung librong binabasa ng pastor, di ba pastor? Yan din yung mga nababasa ko. Tapos,
Hanggang sa natapos yung ano, o sige sister, na tawag ko, aalis na ako. Basta ganito ganyan, ganyan yung nangyayari. Pag alis ko, sinabi ko sa kanya na, o sige, nice meeting you, bigla akong inabot yung kamay niya. Nagulat siya, inabot ko yung kamay niya. Kasi nga naman yabot eh. Pero sigaw siya. Parang tuwan-tuwa ba, nung pagkahawak ko ng kamay, nag-shake hands ako sa kanya. Siguro nagulat siya na kahit na ganun yung kalagayan niya, nakuha ko pa ng hawakan at makipagkamay sa kanya. Tapos, bigla na tinanong sa akin, saan ba yung ano nyo? Saan ba yung simbahan nyo? At pamasal ako dyan. So, binigay ko yung ano, yung pangalan ng simbahan, binigay ko yung address, pati yung website. Sabi ko, sis, sana makita kita ron. Balang isang araw. Sabi niya sa akin, okay, Pastor Bobby. Kung tawag yan, ba't pastor naman? Tsaka growth na lang. So, yun, hanggang ngayon, nakikipag-text pa rin siya sa akin. Binibigyan ko siya ng mga pagkakat. Yan yung sinasabi rin ko, seek ako with others. Habang nakita ko yung sarili ko dyan sa sinabi na yan. Yung nakakapigbigay tayo ng kalakasan ng loob, lalo na sa mga tao may kapag sa amin. Amen. Hallelujah. And pleasant words are like honeycomb, sweetness to the soul, and health to the bones. Yun. Challenge. Do I really believe that God is working through me as I seek to do His will? Yan, para sa ating lahat yan. And do I consistently look for reasons to praise God even when my own circumstances are difficult to endure? And lastly, am I able to shift my focus away from my problems and rather to remain focused on Jesus so that I can rejoice in the Lord always? Amen. Conclusion, rejoice in the Lord always. Does not mean one is to be insensitive to the harsh realities of life. But it does mean that one does not let the dark realities of life blind him or her to the radiance of joy that is found in the Lord. Amen. Sinabi sa 1 Peter 1:8, whom having not seen you love, though now you do not see Him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory. Maraming salamat po. Sana po magpapulong tayo sa maikling kwento na may wenta. Amen. Hindi na ako makakain ito. Pastor, ano na nakahawak natin? Meron po idaragdag si Pastor. Are we blessed?